truth peddlers? Pwede ba sila maglagay ng billboard sa EDSA, yung kanilang pinost na fake? Hindi. Kasi they know that they will be censored by the regulatory body regulating yung mga paggamit ng mga billboards. Kaya talagang kinakailangan talagang magkaroon tayo ng isang polisiya. Nag-evolve yung moniker ko sa kanila. Bukas iba na naman yan. Budol Vlogger 39 nagpunta ng Supreme Court. BB39. Ay dyan, gusto ko yan. O, yan na yung bago nating hashtag. Nabanggit ko kanina. Sabi ko, focus nyo talaga ipaglaban ang freedom of speech nyo. Kung feeling nyo, itong hearing na ito would result into the curtailing of the freedoms that many Filipinos enjoy, like freedom of speech, freedom of expression, dapat doon ka sa trenches na ikipaglaban. Kung pinaglalaban mo talaga, puntahan natin ito. Yung 39 na content creators na no-show sa House of Representatives. Hindi ko alam nakasama pala si Mark. Kasi syempre nakatutok ako doon sa mga DDS influencers eh. Tataka nga ako, ba't andun sila? Hindi naman sila DDS. Pero inisip ko na lang, baka maganda na rin for fairness sake, di ba? Pero eto na nga, absent sila doon sa hearing. Pero present sila sa Supreme Court. Ano nangyari? Yan o. Absent sila doon, pero present sila sa Supreme Court. Tapos, ang sabi, TRO is sought versus the House probe. Oh, temporary restraining order daw, guys. On Tuesday, the online content creators and influencers who skipped the hearing asked the Supreme Court to issue a TRO on the ongoing House probe on fake news. Nag-file kasi sila ng petition for certiorari. Malamang Rule 65 to. Petition for certiorari is that it threatens to take action against the vloggers who criticize public officials and who may have social media posts and contents that do not jive with the official rhetoric of those in power. These threats have been formalized through the House Resolution number 326, which is the initial step to passing a law that abridges freedom of speech, expression, and the press. O, chilling effect. Okay, ito pa sabi. Unless restrained, respondents will proceed with the hearings purportedly in aid of legislation covered by Resolution 286 and are bent on introducing legislation to suppress, stifle, and censor free speech, all in the guise of regulation. So, yun ang issue. Ngayon, mga kotsero, eto na lang, hindi ko sasabihin kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Pero kadalasan kasi, kapag may mga ganito kong kaso na iniaakyat sa Supreme Court, meron kasing mahihigpit na standards ang Supreme Court para dyan. Ano yung standards na yon? Number 1 is locus standi or legal standing. Yung mga petitioners ba ang mga direktang maaapektuhan or mai-injure kapag ipinagpatuloy itong batas na ito, in-enact itong batas na ito, o ipinagpatuloy itong hearing na ito. Tanong, ang mga petitioners ba ay merong legal locus standi or legal standing? Meron ho. Kasi yung petitioners, mga kotsero, sila kasi yung direktang tatamaan ng House probe. So meron silang legal standing. Personal ko lang to base sa mga jurisprudence na nabasa ko na. Pangalawa, meron bang actual case or controversy? Ito pa, pangatlohin na natin. Locus standi, actual case or controversy, and national importance. Doon muna tayo sa pangatlo. Is it nationally important? Well, subjective. Kung ako tatanungin. Depende kung paano mo i-argue. Pero, ito kasi yung tanong eh. Ito bang mga sinasabi nila, ito, for example, yan. Yan ba ay isang bagay na nangyayari na ngayon? Actual case or controversy? May nangyayari na ba na pagsusuppress, pagsastifle, at pagsasensor ng free speech? I'll let you decide. Meron na bang nagaganap na ganyan? Ako, personally, I think wala. Wala pang actual case or controversy. But again, depende yan sa kung paano nila i-argue. Pero ako, personally, wala pang actual case or controversy kasi hindi pa nga nangyayari yung hearing eh. Wala pang hearing na nagaganap. Wala pang ang batas eh. Eto, mga kotsero, sa akin lang naman syempre, I cannot presume to have the wisdom of the Supreme Court judges. Pero, matatalino naman yung mga taga-Supreme Court. Hindi naman siguro sila mabobola by just mere rhetoric, di ba? Hindi naman sila mabobola dahil lang sa salitaan. Matatalino naman yung mga yun. Wala pang actual case or controversy. Kung akong tatanungin, ay meron pa pala, justiciable pala to. Is this justiciable? Is this a justiciable controversy? Is there a question of law na kailangang sagutin? Right now, wala pa. Wala pang question of law. Bakit? Hearing in aid of legislation pa lang tayo, guys. And by virtue of the separation of powers, hindi papakailaman ng Supreme Court yan. Papakailaman lang yan ng Supreme Court if there is a violation of human rights.
or if there's a justiciable controversy or justiciable question. So, ako, mga kotsero, feeling ko lang, delaying tactics lang to. Umaasa sila na, malay natin, kung mampisada ng Supreme Court, di ba? We don't know. Ganon. But, hope is not a strategy. Paano pag hindi pumanig sa inyo yung Supreme Court? What if the Supreme Court says, hindi namin papakailaman yan. Hearing in aid of legislation yan eh. Separation of powers. Anong next step nyo? Wala na. Pwersado na kayong pumunta doon. Wala kayong choice. So, delaying tactics lang yan. Pero alam nyo, again, eto nga, nagsalita si Congressman Barbers. Nagkomento sa mga content creators na nagpunta ng Supreme Court. Ito yung sinabi niya. Panoorin natin to. News peddlers, pwede ba sila maglagay ng billboard sa EDSA, yung kanilang pinost na fake? Hindi. Kasi they know that they will be censored by the regulatory body regulating yung mga paggamit ng mga billboards. Kaya talagang kinakailangan talagang magkaroon tayo ng isang polisiya. Yung nananawagan ngayon dito sa social media na sinasabi na hanggang ngayon, nagpe-press con nga yata sila at sinasabing freedom of speech. May abogada dyan sinasabi freedom of speech. Kinakartel daw, sinusuppress daw namin. Yung attorney Trixie vlogger din yun, di ba? She should know better. Abogado siya meron pa isa, si Attorney Harry Roque. No, meron daw suppression of information highway. I don't know kung saan galing yun. Pero my point being is that we're not suppressing anything here. Kaya nga kayo nandito because we want to consult you para magkaroon tayo ng polisiya, isang regulatory framework. Ngayon, dahil hindi sila nagpunta rito at nandun sila sa labas, tinitira kami sa kanilang social media, sa mga vlogs nila, that only tells us something. Diba? Bakit takot kayo rito na magbigay ng inyong idea para magkaroon tayo kasi ayaw nyo magpa-regulate so that you can continue with what you're doing even though that you know na ito ay illegal? You're crossing the border of being libelous and not? Diba? So, bakit ganun? Diba? Ngayon, they create an impression among their followers na kami ay nangingitil ng kanilang karapatan. Wala ho kaming ginagawang ganun dito. Huwag ho kayo magpapabudol dyan sa mga budolerong yan. Marami ng nambubudol na vlogs. Huwag kayong follow sa kanila dahil pinagkakita. Nag-e-evolve yung nag-e-evolve yung moniker ko sa kanila. Budol 39. Vlogger Budol 39. Nag-e-evolve yung moniker ko sa kanila. Bukas iba na naman yan. Budol Vlogger 39. Nagpunta ng Supreme Court. BB39. Ay dyan, gusto ko yan. Yan na yung bago nating hashtag. BB39. Tahan ho kayo niyan. Kawawa ho kayo. Yung pong nagbibigay ng mga stars. Yung mga vloggers na nanghihingi ng stars. Ay, hindi ako yan. Magbibigay ng mga stars dyan. Hindi ako humihingi ginagawa. Lilinawin ko lang Hindi ako humihingi Hindi ako humihingi. Kong Barbers, busina naman ng konti. Hindi ako humihingi Binibigyan po tayo ng kusa. Kong Barbers FYI, hindi ho lahat ng binibigyan ng stars ay budol. Yung mga budol 37 lang yan. Yung BB37 lang yan. BB37. Nila yan, kunyari in the guise of you supporting their contents so that they can produce more contents, pero kumikita po yung mga yan. Binubudol lang ho kayo niyan. Huwag ho kayo magpapaloko dahil yung pera nyo ginagamit po nila. So, again, Mr. Chairman, I want to know also, where does NTC come into play here? Nasaan ho ang NTC dito sa buong kwento ng fake news, ng social media, ng vlogging? Saan ho tayo dito, NTC? So, ngayon, dun sa mga vloggers na imbis na pumunta dito, magpahayag ng kanilang mga punto de vista, o makadagdag man lang, makaambag man lang kayo sa paggawa ng batas dito, patungkol dyan sa inyong industriyang social media, hindi nyo ginawa, bagkus kayo ay nagpunta sa Supreme Court para magreklamo sa TRICOM. They do this with bravado, sobra, di ba? Sobra yung yabang nito mga to. Mayabang nga sa post But when you ask them to come here and share your ideas here, they don't want. Nakakalungkot, no? Anyway, yan nga yung sinabi ko kaninang tanghali, actually. Di ba kung napanood nyo yung live stream natin kanina, yung buong hearing,
At least yung hanggang 5 o'clock. Bago ko bumaba sa live stream, nabanggit ko kanina, sabi ko, kung gusto nyo talaga ipaglaban ang freedom of speech nyo, kung feeling nyo, itong hearing na ito would result into the curtailing of the freedoms that many Filipinos enjoy, like freedom of speech, freedom of expression, dapat doon ka sa trenches na ikipaglaban. Kung pinaglalaban mo talaga,